Magandang umaga mga ka-happy hour. Narito ang mga balita para sa MBC TV Network News Update 9 AM edition. Ex-President Duterte, inimbita ng House Quadcom. Nagpadala ng imbitasyon kay dating Pangulong Rodrigo Duterte ang Quad Committee ng House of Representatives na nag-iimbestiga sa mga kaso ng extrajudicial killings matapos ipatupad ang War on Drugs campaign ng nakaraang administrasyon. Ang imbitasyon ay may petsang October 18, 2024, at pirmado ni House Committee on Dangerous Drugs Chairman Robert Ace Barbers, ang overall chair ng Quad Committee. Iniimpormahan ng imbitasyon si Duterte kaugnay ng isasagawang pagdinig alas 9:30 ng umaga bukas sa People's Center Building ng Kamara de Representantes sa Batasan Complex, Batasan Hills, Quezon City. Nauna nang sinabi ni Duterte na siya ay dadalo sa pagdinig ng Kamara, hindi naman dumalo si Duterte sa mga naunang pagdinig ng komite. Sa iba pang balita, COMELEC, hangad man-neutralize ang private armed groups, bago ang 2025 midterm elections. Nais man-neutralize ni Commission on Elections Chairman George Garcia, ang mga private armed groups sa bansa, bago ang 2025 national and local elections. Ito'y kasunod na rin sa kahilingan ni Interior Secretary John Vic Remulla na mag-order ng maaga ang kapulisan sa Central Luzon upang i-dismantle ang mga armadong grupo na maaaring makasagabal sa kapayapaan at katatagan sa rehiyon. Inuutos naman ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa ahensya ang kapakanan at kaligtasan ng mga kandidato at publiko para sa paparating na halalan. Para kay Garcia, nanatiling prioridad ng COMELEC ang mga botante at binigyang diin pa nito, na dapat hindi pinipilit o tinatakot na bumoto ang mga tao para sa isang partikular na kandidato. Samantala, nakaset naman ang campaign period para sa senatorial candidate at party list group sa February 11 sa susunod na taon, habang ang campaign period para sa mga kandidato ng House of Representatives at parliamentary, provincial, city at municipal elections sa Bangsamoro, ay itatakda sa March 28 hanggang May 10 sa susunod na taon. At yan ang mga balita para sa MBC TV Network News Update 9 AM edition. Abangan ang mga susunod na balitaan mamaya para sa 10 AM edition.